Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad, Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, gikan dinhi sa Immaculate Conception Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental, kini na usab si Father Jesse Langgam, magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, sulod sa ikalima nga semana sa Kwaresma, Marso 19, 2024. Karon usab nga adlaw mga igsuon, atong gisaulog ang dakong solemnidad ni Señor San Jose, ang bana ni Maria. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nagkamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria tubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug niingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug ipangasawa niya si Maria. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Maigsoon ko na ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Sama sa akong giingon sa unahan, karong adlaw atong gisaulog ang kapiestahan o dakong solemnidad ni Señor San Jose, ang bana ni Maria. Si Papa Francisco ni atong tuig 2020, sanglit mauman kadto ang ika-150 ka tuig nga kasumaran sa pagkaproklamar kang Señor San Jose isip patron of the Universal Church. Ang Santo Papa nideklara ni atong tuiga as Year of Saint Joseph. Ug gani may issue pa siya og apostolic letter nga naguluhan Patris Corde. Sa in English ang translation, with a father's heart. Uban sa kasing-kasing sa usa ka amahan. Dito gidescribe pag-ayo ni Papa Francisco ang katalagsaon ni Señor San Jose. A very ordinary man, yet gifted so much with many things where we can learn so much from him. Matod pa ni Papa Francisco, gidepict niya si Saint Joseph as the man who goes unnoticed, a daily discreet, hidden presence. Muna yung giingon ni Santo Papa. Tinuod biya gyud, we can find no record of him saying anything diha sa mga ebanghelyo, and very little is known about him, mahitungod niya. Pero he played a huge part in the history of salvation and in the life of the church as well. O gani tan-aw nato si San Jose isip modelo sa tanan nga mga amahan. Apil pod mga inahan nga mura sa mga amahan. Gani apil na dinhi kaming mga amahan sad sa pagtuo nga mga kaparian. The letter of Pope Francis is lami gyud basahon kung naamoy kopya, you may find a copy igula pod naa sa mga internet sites nato. And please, if you have time, please read it ang apostolic letter nga Patris Corde. And dito makakat-on gyud daghan kay mga butang mahitungod kang Señor San Jose. Si Papa Francisco dito gikan atong maong sinulat, niingon siya, fathers are not born, they are made. A man does not become a father simply by bringing a child into the world, but by taking up the responsibility to care for that child. Muna giingon ni Papa Francisco. Mao nga murag kung kanang mga pulunga ang atong sukaranan karon sa pagpamalandong,
Daghan gyud ta kaayong makatunan ni Senyor San Jose. Ngano man, kung tinuod that fatherhood is not defined by the DNA no, nga naglatay sa atong kaagutan sa dugo, then unsa by definition sa pagkaamahan? Matud pa ang pagkaamahan mga igsuon is fatherhood is defined by love. Nakadepende sa pagkigugma. Si Jesus mga igsuon nakakita sa mahigugmaon kaayong pagtagad sa amahan kaniya diha kang Senyor San Jose. Jesus saw the tender love of God diha sa iyahang ama-ama si Senyor San Jose. And through him, through Saint Joseph, Jesus came to know his heavenly Father. Labi na gyud ang iyahang loving kindness and compassion. Everything nga nailhan ni Jesus mahitungod sa iyang amahan tungod na kang San Jose. The relationship we have with our children, especially kani ato ang inyong mga amahan o mga ginikanan, namupod nga mga duni anak des pagtuo, will greatly influence their image of God. Tinuod ba yun na, no? Kung unsay tan-aw sa mga anak nato, yan hinato, isip ilang amahan, kami mga pari, amahan sa pagtuo, kamo mga ginikanan, amahan og mga inahan sa pamilya, maka-impluwensya na pag-ayo sa ilang pag-ila sa Dios. Is it sa mga pangutana ta ba, no? Is it a kind of relationship ngadto nila nga naa sa kasuod, no, closeness, o mabati ba nila diha sa ato ang presensya ang kining pagkamapinanggaon, tenderness? Sa ato bang pagka mga amahan o ginahan, do we show love, kindness, and mercy when they mess up sa kinabuhi? Kaya masipyat mo na, samtang bata pa ka, nagtubo pa man. O unsa ba ka present ang ato ang presensya gyud ngadto nila? How is our presence ngadto nila? Si San Jose mga igsuon, he led his family with a strength that came from his total trust and dependence on God. Mao nay usa sa mga gisaligan ni Senyor San Jose nga maupoy nakapalahutay niya sa iyang pagkaamahan kang Jesus ug pagkabana kang Maria. Doon na siya daghan kaayong gisakripisyo. Sakripisyo niya ang mahilabtan si Maria, sexually, no? Paagi. Tungod kay gihalad niya si Maria ngadto sa Ginoo. Ug wala pay kusog si Jose ana, no? He could have given up to the temptation, no? Nga pwede niyang hilabtan si Maria. But again, balik ko na ko, asa man nagikan iyang kusog? It all comes from his total trust and dependence on God. He overcame personal disappointment. Tabi dihang naibawan niya si Maria nagsabak. And then, from that disappointment, he embraced the path that God had made for him, even when he did not understand it. Bisan kung siya kasabot no sa mga planos Ginoo, pero iya kining gigakos o gisunod. Sama ni Maria, mao ni nga si San Jose o si Maria dunay special kay nga role sa atong pagtuo. Like Mary, he gave his own fiat, pagtando sa Ginoo. His own daily yes to God. Isalig siya sa Ginoo o migunit sa Ginoo. Labi na gyud sa mga panahon nga daw dili niya makita og maklaro ang mga butang nga naa sa unahan. Trusting that God is the one who leads the way for him. Alang nato mga igsuon, pahinumdom kini, no? Isip mga amahan, inahan, ginikanan. Sometimes na mga higayon makatagbo-tag mga uncertainties kinabuhi. Mga kalisod, mga disappointment like Saint Joseph. But sama pod ni Saint Joseph, makabaton tatag samang creative courage nga mo padayon pagsagubang sa kinabuhi. Masaligon nga ang Dios maoy naggiya sa atong mga lakang. To be a father, para mahimong amahan,
Yes, amahan sa pagtuo, isip pari, amahan sa pamilya, inahan sa pamilya, is to give yourself for the sake of those the Lord has entrusted to your care. Kinahanglan yun nga, imong ihatag ang imong kaugalingon, niadtong mga gihatag sa Ginoo aron imong ampingan. Nalitan sa papa, dihas balay, yung mga anak, o ang iyahang asawa. Kami po nga mga amahan sa pagtuo, ang mga naa dihas simbahan nga angay namong atimanon, isip inyong amahan sa pagtuo. And I think, kita tanan gitawag ni anang mao nga bukasyon. Ang bukasyon nga moatiman sa mga nagtubo sa atong katilingban. Sa mga bata, dihas pamilya nga nagtubo, ato sa pagkadagkong tao, o mga dagkong tao nga naa sa pagtuo nga nagtubo pagikan sa pagka bata pa sa pagtuo ngadto sa pagkahamtong po sa pagtuo. We have to keep in mind ang atong pagkaamahan is not about us. It's about giving what we can to those whom God is entrusting us for care. It means fatherhood, setting them free to live their own free life, their own life, rather than makita mo magbuot sa ilang kinabuhi or kita mo ay mupuyo sa ilang kinabuhi para nila. It means becoming a father who realizes that he is most a father and educator at the point when he becomes useless. Ang baliko ng giingon ni Pope Francis, a father who realizes that he is most a father and educator at the point when he becomes useless. When he sees that his child has become independent and can walk the path of life and accompanied. Kana pang makita na nimo sila nga, uy, okay na, no? Dili na sila kinahanglan pang agakon. Maunang mga panahuna na nahimo yung tang tinuod nga mga amahan. Ultimately, our children have one Heavenly Father. And we have been entrusted with their care for a reason. Kita mo gihatag sa Ginoo aron nga mahimong ilang amahan sa pagtuo. Dinis parokya, usa sa mga gitanon ako nga hagit sa akong pagkapari. Kini mga batan-on nga naa sa parokya. Lahi-lahi silag mga batasan, lahi-lahi silag mga hilig, lahi-lahi silag upbringing, lahi-lahi silag mga pangandoy sa kinabuhi. But it's there, no? Nga maningkamot ko isip amahan sa pagtuo nga magagiya nila. And fatherhood is a life of service. Pag-alagad. Mo gina pag-alagad. Mao ni nga mga tatay, ayan na mo sig kaguol og reklamo kung ang inyong kinabuhi na pagba na sa pagpaningkamot para sa pamilya. After all, fatherhood is a life of service. And sometimes, bisan pag dili ta ma-recognize o dili mo ma-recognize, mao gina siya. A life of service, often hidden and silent like Saint Joseph. Manarbaho, muliho kamo alang sa inyong mga pamilya. Ampingi sila. Provide for them, protect them as you can, pray for them at times. And sometimes, mabalaka pod para nila. Mobe po na usa sa mga gibuhat nako dinhi sa parokya. Sometimes when lisod na bitaw kaayo gyud no kanang murag di na kaya sa tawhanong paningkamot, iampo ra nako na akong mga parokyano. So is with your little parish diha sa mga pamilya ninyo. Inyong mga anak, iampo ninyo inyong mga asawa, inyong mga bana. And balik ko nako, let's not forget that we do not walk alone. We have our Heavenly Father who treats us like little children as well. Iyang mga anak, iyang mga pinangga. And that He is our source of strength, nga mo'y atong saligan og dangpanan sa mga higayon nga mawad-an ta og kusog. Balikon nako, we are called to be fathers. Fathers like Saint Joseph. Mga amahan nga nagatiman, nagpangga, nagamuma, ug nag-alagad sa pamilya. Sama ni Pope Francis mga igsuon, atong pangayuon ang panabang ni San Jose karong adlaw nga isaulog nato iyang kapistahan aron nga mukat-on ta sa samang kusog kaisog, sa samang paghigugma ug pagpangga ni Jose, ni Maria o Jesus.
hinaot paunta. Mga igsoon ko diha ni Kristo din hinalang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan karong adlaw. Nagsunod nining atong programa kaninyong tanan, maayong adlaw ug maayong buntag. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato dinhi sa atong pamalandong. Akong greetings unang-una karong adlaw sa parokya ni Senior San Jose diha sa Sinakaban. Pinanguluhan silang padrikura Father Darwin Rosales ug sa iyahang kaabag sa pagpangalagad si Father Giovanni Cañete, no? Nga nahimo pud natong kauban kanihi ay ni silang duha sa parokya sa Bañadero. Salamat kay ninyo, may adlaw may buntag happy fiesta, no? Senior San Jose diha sa Sinakaban. Ug sa tanan nga mga parokyano, mga debuto ni Senior San Jose diha sa Sinakaban. Og I think sa tibuok Archdiocese tungod kay ang parokya ni Senior San Jose mao man ang bugtong parokya nga dunay nga kasang patron si Senior San Jose, no? Which is I think murag mahimo gid tingali ng shrine po, no, ni Saint Joseph ang Sinakaban. So balik ko na katong mga debuto ni Senior San Jose. Nindot yun nga magdevotion ta ni Senior San Jose, no? Aside from our devotion to Mary and many other saints, no? Nindot yun nga magdevotion ta ni Senior San Jose. Kaninyong tanan, viva Senior San Jose! Happy Fiesta. Sa mga nagsunod po nato karong adlaw, diya silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Greetings sa inyong tanan, may adlaw, maing buntag. Dinhi po sa parokya sa Concepcion, doon na po tayo mga kapilya dinhi nga nagpiesta kagahapong adlaw, no? Hinungdan nga wala ta kaadto in taon sa tigom, no, sa mga kaparian sa Sinakaban kagahapon sa fiesta sa Bispiras, no? Akong greetings po sa Barangay Upper Putungan, Concepcion, Misamis Occidental, sa ilang pagsaulog sa ilang kapiestahan, kan sa ilang patron, Senior San Jose. Yan na sila bagong kapilya, no? Nga natukod. Salamat kayo sa mga nag-donate, pinanguluhan sa ilang kapitan, no? Salamat. Ang mayora, salamat kayo kang Bro Domingo Gayula, no? Nga murag dahil mong kabahin yun ining maong kapilya, no? Sa iyang pagkamanghihatagon, sa iyang pamilya, salamat kayo ninyo diha, bro, no? Thank you kaayo sa inyong kanunay nga pagtabang, pagpaningkamot alang sa pagtukod sa simbahan, mga kapilya o simbahan din sa parokya. Sa mga nagsunod ining programa diha sa mga nagadaiyang parokya nga karong adlaw maabot nining atong Sibya, kaninyong tanan maayong adlaw ug maayong buntag gikan sa Don Victoriano, paingon nga ni sa Liluan, sa Bonifacio, sa Pangabuan, sa Tanggob, Tabid, inis Bañadero, sa Pinago, sa Gango, sa Labo, sa Cathedral, sa Clarin, sa Tudela, sa Sinakaban, sa Jimenez, inis Panaon, sa Aluran, sa Talairon, Oroqueta, sa Lupezaina, sa Luok Plaridel, sa Plaridel Centro, sa Macalibre Alto, sa Katipunan, may muntag nyo diha, no? Dini sa Pangnalaga o Kalamba, Haplakips Baliangaw, may muntag nyo diha, no? Kupon nga greetings mga taga-Concepcion, no? Nga suporta kaayo nato dinhin atong paningkamot, no? Sa pagpamalandong, panghatag nining pamalandong sa atong mga pundos PPC o evangelization team, no? Nga pag ulang yun silang nihuman silang pagtuon ni atong Friday, Saturday o Sunday, no? Sa ilang tulo ka adlaw nga leadership skills training seminar. Salamat kaayo sa mga nangapil. Kung ako masayop dunay mga duulan o sitinta ka mga mag-aalaga din sa parokya nga ni-apil sa maong kalihukan, no? Salamat kayo sa inyong pagtahan. Mga lay ministers, pinanguluhan ni Bro Jaime Lumakad, sa mga katikista, pinanguluhan ni Ma'am Vilma Sincuniege, sa Sacred Heart of Jesus, pinanguluhan ni Ma'am Girlie Hinutan, sa mga lektor, salamat kayo ninyo, no? Sa Legion of Mary, pinanguluhan ni Ma'am Rovilin Ikaw, sa pundok sa PPC, no? O Finance Council. Mayong salamat kayo ninyo, daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta o pag-apil sa maong programa o kalihukan. Ako po nga pasalamat sa mga nahimong kabahin sa confession ni atong miaging adlaw, no? Miaging simana din sa parokya. Sa mga nag-donate na to og pagkaon para sa mga pari, mga ka-GSK-han, gikan sa GSK 1, 2, 3, 4 o 5, salamat kayo. Sa mga kapilya, no? Sa Malvar, Layaan, Upper Juyo, Upper Salimpuno, Kapule, Virayan, salamat kayo sa inyong pagtabang nato, no? O sa inyong pag-apil, no? Sa maong adlaw. Salamat kang Mayor Jesse Viña nga naghatag na itong bugas pod, no? Ug manok, no? Ni atong adlaw. O sa tanan nga nagsuporta ka nato sa atong programa o dinhi sa parokya, kaninyong tanan daghan kayong salamat. Ang Diyos nang igong magbalos sa inyong pagkamanggihatag unog kaayo. Mga igsuon din lang kukuto bayo kalimot ang pulong sa Dios ngayon gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an
Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, kay sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili kayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan, Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping o magampo kanunay, igsuon.